Ang golden rule ng mga cookerist at bakerist, dapat sakto. Mapasahog man o iba't ibang pampalasang rekado. Dapat daw, laging kalkulado at baka makompromiso ang lasa ng niluluto. Pero kapag dumayo sa Batangas sa besperas ng handaan, huwag magtaka at kabahan kung ang talya-talyasing putahing niluto, dinadaan lang sa tansyahan. Tanta-tanta lang yan, hindi na kailangan takal-takal. Kung maimbitahan sa isang piging sa Batangas, ang tunay na kasiyahan nasa pagluluto ng mga inihahanda. Dinadaan nila yan sa baysanan o yung panunulungan sa pagluluto kapag may okasyon tulad ng kasal. Ginagawa yon dahil hindi na makakayanin ng may pahanda. Siyang gumawa lahat, kaya nagtutulong-tulong kami mga taga-barangay. Mga barako raw ang punong abala sa pagluluto ng mga putahe. Traditionally kasi sa lipunan natin, no, pinapaubayan natin yung malalaking okasyon sa mga lalaki dahil ito ay nangangailangan ng physical na requirements, no, sa pagluluto. Kaya minsan lalaki talaga yung ating talagang hinahanggalang, no, para doon sa lutuan padating sa baysana. No. Pisperas ng kasal, abala lahat ng mga manunulungan. May kanya-kanyang gawain mula sa pagkakatay ng baboy, paghihiwa ng mga rekado, hanggang sa mismong pagluluto. Most ang hinahanda natin dito is 20 to 30 kilos, up to 50 kilos. So imagine the amount of potahe na hinahanda nila in order to feed these 300 packs or 300 people in a celebration or in a wedding celebration. Ang suki sa panunulungan, ang 59 anyos na si Cesar. Bata pa kami, ang tatay ko, ano na yan, kusinero na. Sa kasasama namin, nakasasama sa tatay, natuto kami. Napag-aralan namin yung mga pagre-rekado ng mga ulam hanggang sa kami na nagluluto. 4 na dekada na raw siyang nagluluto sa mga baysanan sa kanilang lugar. Sa maniwala kayo o hindi, hindi raw nag-aral si Cesar ng kulinarya. Ang technique daw niya sa pagluluto, tansya-tansya lang. Sabon ng pikir. Talya-talyasi man daw ang lutuin. Sisiw lang daw kay Cesar ang pagtitimpla ng sahog dahil sa kanyang magic technique. Sekreto nito siya, yung sa tagal ng pagluluto. Yung malambot, bago hanguin, malambot na. Sa katagalan na, natatansya na namin ang lasa. Kung kaya naman ni Chef Jab bulawin, mainam din naman daw kung sinusukat at kalkulado ang mga sangkap sa mga lutuin. Kasi may tama tayong sinusunod na sukat para mabigay natin yung tamang quality, tamang moisture ng pagkain, mabigay natin yung tamang lasa. Pagkatapos ng umaatikabong tagtaran, ang unang isasalang, ang classic sa mga handaan, ang embutido. Halo-haluin muna natin ang mga sangkap. Ganyan. Ganyan. Tapos lalagyan natin itlog. Yan. Hagis-hagis lang ng mga sangkap, konting mekos-mekos at tansya-tansya ng mga pampalasa. Ayos na ang timplada. Kamay-kamay na lang ito. Dahil pagka kinamay yan, lalong nandiyan ang sarap. Ayon kay Chef Chester Mogol, Mas pinapahalaga ng mga Filipino natin yung panlasa, no? Kaya minsan wala talagang definite na recipe when it comes to Filipino cooking. That's why naging traditional na natin o naging kasanay natin mga Filipino, tansya-tansya o kutob-kutob minsan na pagsukat sa mga ingredients. Ito naman, magluluto naman tayo ng kalderetang buto-buto. Tansya-tansya din lang ang rekado nito. Lalagyan natin toyo, tapos ketchup, kamentang durog, betchin, napadami, babawas-bawasan natin. Tapos, lalagyan ulit natin ng oyster sauce, pampalasa. pagkatapos ng tansya-tansyang timpla, imamarinate lang daw ang karne ng 1 oras. Isa sa mga pamantayan ko na malasa na yung karne sa kulay ng karne. Kapag nanuot na ang mga pampalasa sa karne, pwede nang isalang sa tungko o lutuang nasa lapag lang. Gisahan na! Sa
reception, hinusgahan ng lasa ng mga putaheng idinaan sa tansyahan. Ito, chicken. Masarap po ba? Yes, special. Ay, sobrang sarap. Iba talaga paglutong Batangas. Sulit naman daw ang pagod ni Cesar. Dahil kahit paano naman, may kaunting pasyaron din at ang importante ay yung nakakatulong siya sa mga kapitbahay. Paglulutong ito, gagawin ko hanggang sa makakaya ko, hanggang sa nangangailangan pa na aking tulong. Ano man ang teknik sa pagluluto, basta't maayos at tigtas ang paraan. Sukatin man o tansya-tansya lang, basta't masarap ang kalalabasan, kainin na yan.